Ang paglalakbay sa Dark Tournament, ang nakamaskarang manlalaban, si Kurama, si Kuwabara at Hiei ay madaling napatumba sa isang pananambang ang mga demonyong thug. Pagdating sa Hanging Neck Island ay dinalaw sila ng isang nakakatakot na pagbisita ng dalawa sa pangkat ng Rokuyuki, ang kanilang mga unang kalaban. Kasama si Yusuke na pagod pa sa kanyang pagsasanay ang pangkat ng Spirit Detective ay dapat na makahanap ng isang paraan upang mabuhay unang araw ng tournament. Magsisimula na ang labanan. Ang mga manonood ay nanabik na. Ang mga mayayamang milyonaryo ay nasa VIP room kasama si Sokya. Ang unang laban ay Team Rokuyuki at Team Urameshi. Ang dalawang team ay nagharap na sa arena. Ngunit si Yusuke ay tulog pa din. Dumating si Nabotan, Keiko, at Shazuru, kapatid ni Kuwabara, sa lugar ng paligsahan upang panoorin ang paghaharap ng Team Urameshi kasama ang kanilang mga unang kalaban, ang Team Rokuyuki. Nandoon din si Kuenma, at nagpapakita ng pangbinatang anyo. Para mapabilib ang lahat dahil pagod na siyang tawaging paslit. Ikinatuwa ni Kuwabara na siya ang pinili ni Kurama na mamuno sa kanila dahil tulog pa din si Yusuke. Hinarap niya sa entablado ang pinuno ng kabilang grupo na nagpakita agad ng kakaibang kapangyarihan. Umuupo ang lahat, at ang batang may makulay na damit, na nakilala ng Team Urameshi kagabi, si Rinko, ay umakyat sa unang laban. Dahil mukhang tulog pa si Yusuke, kinuha ni Kuwabara ang unang laban. Nagsisimula ang laban, at ipinakita ni Rinko ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga flash sa paligid ng Kuwabara. Ang pagsasanay ni Kuwabara ay tila nagbunga, gayunpaman. Nang madali niyang makita ang mga galaw ni Rinko, ginawaran niya ito ng ilang nakakadurog na suntok, at mukhang natamba si Rinko. Ngumisi siya, gayunpaman. Tumayo pabalik at sinabi kay Kuwabara na naglalaro lang siya para magsimula. Binalikan niya si Kuwabara ng malakas na sipa sa mukha at ito ay bumagsak. Nagsaya ang mga negosyante na pumusta kay Rinko ngunit di si Kuenma. Muling bumangon si Kuwabara na parang wala lang. Inihayag niya ang kanyang tunay na sandata, 8 yoyo, 4 para sa bawat kamay. Inilunsad niya ang mga ito sa Kuwabara. Inihayag ni Kuwabara ang kanyang bagong pinahusay na sandata, Double Spirit Swords. Hindi nila mapipigilan ang yuyos, gayunpaman. Kapag ang mga kwerdas ay yumuko at umikot upang magmaniobra sa paligid ng kanyang mga Spirit Sword at hamampas sa kanya, na pinalakas ng enerhiya ng espiritu. Napabalikwas si Kuwabara, ngunit mabilis na nakabangon. Muli silang inilunsad ni Rinko. At ang mga depensa ni Kuwabara ay nagpapatunay na walang tugma sa hindi kapani-paniwalang mga laruan ng bata. Nagsimulang magalit si Kuwabara, at naglunsad si Rinko ng ground attack patungo sa kanya. Sinimulan niyang hukayin ang mga tile ng arena upang harangan ang pag-atake. Ngunit hinampas lang siya ng mga ito at tinamaan siya muli. Si Kuwabara ay tumanggap ng isang kakilakilabot na pambubugbog, at nagpasya si Rinko na subukan ang iba pa. Itinapon niya ang kanyang mga yoyo, ngunit sa pagkakataong ito, ibinalot ito sa mga paa ni Kuwabara. Pumunta siya sa kanyang Around the World na galaw. Inilunsad si Kuwabara sa himpapawid para lang ibaba siya ng harapan sa ring. Pagkatapos nito, dinala niya si Kuwabara sa himpapawid, sa isang bagsak mula sa taas na iyon. Malabong mabuhay si Kuwabara. Si Kuwabara ay halos wala ng pag-asa pang makaligtas sa ataking iyon. Habang pinanonood siya ng mga kasama niya na may pag-aalala si Yusuke ay patuloy pa din sa pagtulog. Makaligtas kaya si Kuwabara? Abangang sa susunod na kabanata.